Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News kina Pastor Apollo Kibuloy at Alice Guo na nasa iisang compound sa Camp Crame ngayon. Kanina ginisa ng Senado sa unang pagkakataon matapos magbalik bansa si Guo, habang si Kibuloy iniharap sa media bagamat nakatakip ang mukha. At live nga tayo rito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City, kung saan ibinilik na si Guo bago mag alas 4 ng hapon mula po sa Senado. Sa pinakauling impormasyon na ating natanggap, narito na rin si Pastor Apollo C. Kibuloy matapos siyang iharap sa media kanina. Ang detalye kaugnay sa pagkakahuli kay Kibuloy, iaatid sa atin live mula rin dito ni June Veneracion. June! Sumuko dahil wala nang mapupuntahan. Yan ay ang dahilan ng sinasabi ng DILG at PNP kaya bumagsak sa kamay ng gobyerno si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay kinulong dito sa PNP Custodial Center. Balot na balot ang katawan pati muka nang ipresenta sa Camp Crame. Ang nakakap umanong ito na may markang agila ay si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa PNP. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa niya akusado at KOJC members na hawak din ng gobyerno na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simanes. Bago nito, isinailalim din sila sa booking procedure. Binasahan din sila ng Miranda rights. You have the right to remain silent and any statements you make may be used for or against you in the court of law in the Philippines. You have the right to have a... Pero ang kuha sa kanila sa prosesong ito, binlur ng PNP bago ipinamahagi sa media. Binlur din maging ang kanilang mga mugshot. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Git ng Interior Department na corner si Kibuloy sa loob ng KOJC compound, kaya napilitang sumuko. For me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Biyernes nung nakarang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Kibuloy. 1,000 staff at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makakalabas. 1:00 ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault na inilatag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Seryoso talaga si Nick Torre assault. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Pero may mga surrender feelers kaya naantala ang paglusob. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Ang gusto umano ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Manila. 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So nakarinig naman ako ng tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15. Naiwasan umano ang pagdanak ng dugo nang dumating na sa Davao ang C-130 plane ng Air Force. Lumabas ng pinagtataguan sina Kibuloy sakay ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Kaya kalokohan, sabi ni Abalos, ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound na sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Ang gusto ngayon ng DILG ay imbestigahan at panagutin ang mga nagkanlong kay Kibuloy. Handa rin umano si Abalos na harapin ang mga reklamong isinampas sa kanya at sa PNP chief kaugnay ng operasyon sa KOJC compound. Kabilang ang reklamong malicious mischief na isinampa ni dating Pangulong Duterte na siyang administrator ng KOJC. Emil, matatanda ang may 10 milyong pisong pabuya na inaalok yung mga kaibigan ng Secretary Benhur Abalos para sa ikadarkip ni Pastor Apollo Kibuloy. At ngayong nangyari na nga yan, sabi niya, ay ipapaubayan na lang niya sa PNP at sa mga nag-aalok kung ano ang gagawin sa nasabing pabuya. Emil.
Maraming salamat, June Veneracion. Nanindigan din ang Pangulo na arestado ang turing kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't ilang araw siyang hinabol bago na-corner. Dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika kung saan may mga kaso ang pastor. Natanong ang Pangulo kung ipapadala ba ang pastor doon. Ang tugon niya sa pagtutok ni Mariz Umali. Isa sa mga kondisyon noon ng puganteng religious leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy para siya'y sumuko raw sa mga otoridad ay huwag siyang isuko sa Amerika. Bukod kasi sa mga kaso niya sa Pilipinas, kabilang ang paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wanted din siya ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Para ito sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, pati na sa conspiracy at bulk cash smuggling. Ngayong hawak na siya ng mga otoridad, ang tanong, pahihintulutan ba ng pamahalaang ma-extradite siya sa Amerika gayong may umiiral na extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. For the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng Korte kay Pastor Kibuloy, ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ng Pangulong mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan, sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Kaya't walang nangyari doon. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio iginigiit na sumuko ang kanyang kliyente. Pero kung si Pangulong Marcos ang tatanungin, sumuko nga ba o naaresto si Kibuloy? Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng husto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Paliwanag ng Pangulo, hiniling daw ni Pastor Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanya raw paglantad sa mga otoridad. Pero paliwanag ng Pangulo, pandagdag puwersa lang ang AFP pero PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So, to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. House arrest naman ang isa sa mga hihilingin ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa korte. Kung hindi, gusto nilang mapunta sa AFP ang kustodiya sa pastor. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Oscar Oida. Matapos dalawin umano si Pastor Apollo Kibuloy sa PNP Custodial Center, inanunsyo ng kanyang abogado ang planong hilingin sa korte na alisin doon ang religious leader. We filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons. And we are hoping that the court would grant the same, or at the very least house arrest, knowing that he is already 74 years old. He has a health condition. Nang tanungin kung anong klaseng banta sa seguridad ng tinutukoy, he was very active in his advocacy against the NPAs, and he was actively supporting the NTF-ELCAC, and he feels that the same should be considered.
Patuloy ring iginiit ng kampo ng pastor na sumuko at hindi inaresto si Kibuloy kahit ipinundo ng gobyerno na na-corner na siya bago sumama sa mga otoridad. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. As a matter of fact, when the person who received his custody, his person, did not even know as to his exact location when the custody happened. Factor nun, whether it was defined as an arrest. Well, you know, he is charged with a capital offense. So a mitigating circumstance may not factor much. But he is also facing other cases which are not capital offenses and it may have a weight also. Sumuko umano ang pastor dahil sa awa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. He decided to make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro. Handa rin umano ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng investigasyon sa gitna ng aligasyong alam niya mulat sa pool kung nasaan ang pastor. That is his option. No? We do not stop him because I am not afraid of it. He can do that because he is now in power. And that is within his prerogative. And I know that I would be absolved and my lawyers would likewise be absolved. Git niya, kahapon niya na lamang bumalik sa loob ng KOJC compound ang pastor. He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made. Prior to September 7, wala siya sa compound. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras.